Sa video na ito, ating alamin ang mga kamangha-manghang military planes na pinalipad ng National Aeronautics and Space Administration o NASA. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Ang NASA ay nagpapalipad ng malawak na hanay ng sasakyang panghimpapawid mula sa mga ex-military fighter jet hanggang sa mga drone ng militar. Ang ilang sasakyang panghimpapawid ng NASA ay pang-eksperimentong demonstrator at ginagamit para sa pagsubok ng mga futuristic na konsepto, habang ang iba ay ginagamit para sa mga siyentipikong misyon sa pangangalap ng data. Ang fleet ng NASA ay patuloy na umuunlad sa paglipas ng panahon. Halimbawa, ang iconic Flying Laboratory DC-8 nito ay lumipad kamakailan sa huling pagkakataon at nagretiro. Ang air fleet ng NASA ay hindi kapani-paniwalang iba-iba, depende sa misyon at edad na nagsimula pa noong 1950s era spy planes hanggang sa futuristic na solar-powered aircraft. At atin nang isa-isahin ang mga nakakamanghang military planes. Ang una sa listahan ay ang Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk. Ang NASA ay nagpapatakbo ng 2 hanggang 3 ex-Air Force Global Hawks at ginagamit ang mga ito para sa mga high-altitude na misyon. Ang Global Hawk ay isa sa mga high-altitude surveillance drone ng Air Force na unang ipinakilala noong 2001. Ang tibay at kahangahangang hanay ng mga sensor at kakayahan sa pangangalap ng intelligence ay nagbigay daan sa NASA na gamitin ang drone. Maaaring mangalap ng data ng lagay ng panahon at atmosfera ang Global Hawks upang matulungan ang mga forecaster na malaman ang mga landas ng bagyo. Kasama sa mga proyekto ng NASA na gumamit ng Global Hawks ang Airborne Tropical Tropopause Experiment, ATREX, ang Sensing Hazards Operational Unmanned Technology (SHOUT) program, at ang Hands-on Project Experience HOPE Eastern Pacific Origins and Characteristics of Hurricanes (EPOC) program. Ang sunod ay ang McDonnell Douglas F-15B. Ang NASA ay nagpapatakbo ng isang F-15B at 2 F-15D para sa isang hanay ng pagsuporta, mga eksperimento sa pananaliksik at mga misyon ng pagsasanay sa piloto. Ang F-15 na pamilya ng mga fighter jet ay matagal ng isa sa mga nangungunang air superiority fighter sa mundo. Ito ay kinikilala na may mahigit 100 aerial na pagkapanalo at walang aerial combat losses. Ang platform ay umunlad at inangkop sa paglipas ng mga taon at ginamit bilang isang testbed para sa iba't ibang mga eksperimento sa pananaliksik sa paglipad. Ang F-15B ng NASA ay isang bersyon ng F-15 na may 2 upuan. Ito ay nakuha mula sa Hawaii Air National Guard noong 1993. Ginagamit ng NASA ang mga F-15B para sa mga misyon sa pagsasaliksik, pagsasanay sa crew at piloto, at suportang kaligtasan para sa iba pang sasakyang panghimpapawid ng pananaliksik. Sa panahon ng mga chase mission, ang F-15Bs ay nagpapadala ng high-speed airborne video at photography sa mga mananaliksik. Sunod naman ang Lockheed ER-2 Earth Resources. Ang mga puting ER-2 ay mga bersyon ng agham ng NASA. Ang Lockheed U-2 Dragon Lady ay isa sa mga pinaka-iconic na spy planes ng Cold War. Ang U-2 spy plane ay binuo noong 1950s ng US Air Force at ng CIA para sa high-altitude reconnaissance flight na nasa 70,000 feet. Ang NASA ay nagpapatakbo ng 2 Lockheed ER-2 Earth Resources bilang mga flying laboratories sa Airborne Science Program sa ilalim ng Science Mission Directorate ng ahensya. Kinokolekta ng mga ER-2 ang impormasyon tungkol sa mga mapagkukunan ng mundo, celestial na obserbasyon, atmospheric chemistry at dynamics, at mga proseso ng karagatan. Isa talaga itong isang versatile na sasakyang panghimpapawid na angkop para magsagawa ng maraming gawain sa misyon. Isinasaad ng NASA na ang mga ER-2 ay ginagamit din para sa pananaliksik at pagpapaunlad ng electronic sensor, satellite calibration, at satellite data validation. Samantalang ang mga U-2 ng Air Forces ay ipininta sa iconic na itim na livery, at ang NASA naman ay puti. Ito naman ang shuttle carrier aircraft.
Ang binagong Boeing 747 shuttle carrier ay ilan sa mga pinaka-iconic na sasakyang panghimpapawid ng NASA. Medyo mahirap tawagin na ang Boeing 747 ay isang military aircraft, ngunit ginagamit ito ng Air Force bilang Air Force One presidential aircraft at bilang doomsday aircraft, na teknikal na gumagawa ng kahit ilang variant na military aircraft. Ang NASA ay nakakuha ng dalawang Boeing 747-100 airliner upang dalhin ang Space Shuttle Orbiter. Ang shuttle carrier N911NA ay nagretiro noong February 8, 2012, at ang isa pang shuttle carrier N905NA ay nagretiro pagkatapos dalhin ang space shuttles sa kani-kanilang mga museo. Ang isa ay nakadisplay na ngayon sa Joe Davis Heritage Air Park sa Palmdale, California, at ang isa naman ay nakadisplay din sa Space Center sa Houston. At ang huli sa kamangha-manghang military planes ay ang Lockheed P-3 Orion. Ito ay isang malawakang binagong Lockheed L-188 Electra na ginagamit para sa mga long-range scientific mission ng NASA. Ang Lockheed P-3 Orion ay isa sa pangunahing anti-submarine at maritime surveillance aircraft ng Western Air Forces, orihinal na binuo para sa US Navy. Ito ay pinapalitan na ngayon sa buong mundo ng Boeing P-8, ngunit patuloy na ginagamit ng NASA ang P-3 Orion N426NA nito para sa siyentipikong pananaliksik sa mga malalayong lugar sa mundo. Pinalipad ng Wallops Flight Facility, WFF, Aircraft Office ng NASA ang P-3 mula noong 1991 para sa malawak na hanay ng mga aktibidad na pangagham, kabilang ang ekolohiya, meteorology, atmospheric chemistry, cryospheric research, oceanography, soil science, biology, at satellite calibration validation. Sinabi ng NASA na ang P-3 nito ay malawakang binago upang suportahan ang airborne scientific research. Salamat sa panunood mga kamiks. Ako ay mag-iiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon, wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga kamiks, sa susunod na video na ulit.